Mga inday, nagmamadali ako. Gandang hapon sa inyo lang. Si Grandpa, bigla na lang tumalon. Kumbaga, bigla na yan lumayas. Nag-aayos ako sa bahay. Naglilinis. Bigla na lang lumabas. Siya. Nagpasikreto magbihis. Ito yung patuloy ng kwento ng buhay ko as OFW sa ibang bansa. Ayun nga po, umalis si Grandpa nang hindi nagpaalam. Nung magpaalam sa akin, nakabihis na, palabas na siya. Ngayon, hahabulin ko, hanapin ko kung saan. Ang tanong ko, makikita ko ba siya kung saan siya pumunta. So, yun na nga po mga inday. Nung nasa Malaysia ako, unang amo ko, naka 6 months pa ako doon. Alam niyo po ba? Yun nga. Sobrang lungkot, sobrang hirap na sitwasyon. Kasi nung araw, wala pang katulad nitong mga internet. Sulat-sulat pa lang. Tapos, ang nangyari, syempre malungkot, diba? So, ang nangyari mga inday, tawag nito, iyak ako ng iyak. Halos 6 na buwan akong umiyak ng umiyak. Kasi nga malungkot, wala kang connection sa pamilya mo sa Pilipinas. Wala kang connection sa kung kanino, kundi maliban sa amo mo. Tapos, yun nga, ang sulat, after 3 weeks pa, bago mo matanggap ang sulat mula sa iyong pamilya. Tapos, yun nga po mga inday. Yun nga po to make the story short, papa, ayun nga, naka 3 years ako ng Malaysia, then nag 3 years din po ako sa Taiwan. So, yun na nga po, dito na nga po ako sa Hong Kong. Ayan, syempre, andyan pa rin po yung iyak ka ng iyak kahit na matagal ka na sa pamilya mo. Kasi, alam niyo po kung bakit matanda na ako. Yung bang hindi mo naalagaan yung pamilya mo bagkus nakatapos na rin naman yung 2 kong anak. Yung tumanda ka na sa malayong lugar sa ibang bansa na inalagaan mo yung ibang tao, hindi yung pamilya mo. Di ba masakit mga inday? Pero hindi ko na lang yun. Hindi ko na lang inilalabas sa pamilya ko. Syempre, alam na nila yun kung ano yung nararamdaman ng magulang, kung ano yung nararamdaman ng mga anak. Ang importante, message ko po sa mga anak na yung magulang nila ay nasa ibang bansa, mag-aral po kayo ng mabuti. Yan lang po ang maipagkakaloob namin sa inyo na mga magulang nasa ibang bansa. Nagsisikap kami lumayo para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, mapaaral kayo. Dahil mahirap ang walang pinag-aralan na lumaki ka, nandun ka sa construction, mahirap ang buhay, mag-asawa ka tapos magkaroon ka ng sariling pamilya. Kaya kayo na mga anak na nasa Pilipinas, magsikap kayo at pag nakatapos kayo, ay sikapin yung pauwi na ang magulang ninyo para mag-relax kasi napatapos na kayo kasi alam niyo, napakahirap lang nasa ibang bansa. Napakahirap mapalayo sa pamilya, sa mga anak, sa asawa. Yung iba po, nangangaliwa, nagluluko, yung ibang mga asawa. Kung hindi ang lalaki ang magluko, ang babae ang magluluko. Kung nagluko yung lalaki, si babae, magluluko kasi gaganti siya. Hindi po tama yun. Maling pananaw po natin yun. Yung dahil nagloko ka. Pero kung talagang kaloob ng Panginoon na magkaroon ka na ng karelasyon na iba,
Kung nagloko yung asawa mo, halimbawa, kung talagang yung ipagkaloob sa'yo ng Panginoon na maging kapartner mo habang buhay, yun ay okay lang po. Pero yung nagloko na yung asawa mo at ikaw na babae sa ibang bansa din nagloko, hindi po maganda yun. Pero kung maari nga lang, wag na mag-asawa ulit, di ba? Kaso minsan hindi natin masabi ang panahon. Andito pa ako naglalakad kasi susunduin ko nga po si Grandpa. Ayun, susundan ko nga po si Grandpa. Dumaan po tayo sa stoplight. So, yun po, yun nga po yun, yung payo ko po sa mga anak na nasa Pilipinas, mag-aral po tayo mabuti, magsikap po tayo para magkaroon po tayo ng magandang kinabukasan. Kasi ang mga magulang natin, nagsisikap tayo, kaya kami lumalabas ng ibang bansa para po sa kinabukasan ninyo ng mga anak. Kaya huwag kayong magbisyo, mag-anuman, o gumawa ng hindi maganda. Maging mabait po kayo at maging maalalahanin po kayo sa inyong mga magulang, lalo na nasa ibang bansa yung inyong magulang. Yung kamustahin nyo lang sila ay napaka-sarap na sa pakiramdam naming mga magulang. Sobrang sarap sa pakiramdam pag nakamusta nyo po kami. Kaya, ayun, magsikap na mag-aral, makatapos, kasi yan po ay para po yan sa inyong mga kinabukasan. Yun. At so, yun nga po, continue tayo sa kwento ng aking buhay as OFW. Ayan, napakahirap po. Lalo na po pag yung napuntahan natin yung bansa na hindi po English language ang usapan. Napakahirap po makisama sa hindi natin kalahi. Lalo na pag hindi tayo marunong magsalita ng kanilang lingwahe. Ano po mga Inday? Hindi ko po. Tapos, so, yun nga po. Ang tawag nito. Ay, nako. Sakit sa ulo mga Inday. Alam nyo ba yun? Ayan na yung aking hinahanap. Kung saan nagpunta. Pinag-alala ako. O, diba? Ganyan. Ganyan kahirap yung sitwasyon. Ganito kahirap ang sitwasyon. Kahit nag-iisa lang tong alaga ko na to, mahirap kasi ang gusto niya, alam nyo, kung minsan hindi mo maintindihan, lalo na kung matanda na. Ayan, pinag-alala ko nitong matanda na to. Hindi ako makapagtrabaho sa bahay. Naglilinis ako sa bahay. Talon ako magbihis kasi umalis ng bahay. Kaya kayo ng mga anak, mahirap ang trabaho dito sa ibang bansa. Kaya maging mabait kayo sa inyong mga magulang. Matuto kayong kamustahin ang inyong mga magulang. Matuto kayong mag-alala sa inyong mga magulang, lalo na sa ibang bansa, yung mga magulang ninyo nasa ibang bansa. Lagi kayong makipagkamustahan lang kayo. Huwag yung karamihan ng mga anak hindi man lang magkamusta yung magulang, hindi ma-message. Kahit na yung mga asawa dyan na nasa Pilipinas na hindi nyo man lamang makamusta ang inyong asawa, kung kumakain pa ba, kung okay pa ba, kung ano ba, pagod na ba sa trabaho, yung mga ganon.
Hindi, yung manahimik kayo na wala kayong ginawa. Ang ano lang yung, ito po ay realidad po ito. Ito po ang realidad ngayon ng buhay ng OFW. Yung hindi ka man lamang makamusta. Pag yung wala ng budget, saka ka lang maalala. Tapos pag natanggap na yung pera, wala na, hindi man lang kung natanggap na baga ang pera o hindi pa. Yung kami pa din ang tatawag sa inyo na nakuha mo na ba ang pera o ano? Nakuha nyo na ba, nakabili ba kayo ng kung nakabili na kayo ng ulam nyo, baga? Wala eh. Kami yung maghihirap, tatrabaho para masuportahan kayo dyan sa Pilipinas. Tapos, yung napadalhan mo na ng pera, wala na, tapos na. Kumbaga, end of the end of the world. Maalala ka uli pag wala na silang pera, pag yung alam nilang sasahod ka na wala na kaming pera, magpadala ka na. Yung iba, mga bastos pa ang pag-uugali, di ba? Huwag ganun, hindi basta-basta kasi yung trabaho namin dito sa ibang bansa. Matuto naman kayong gumalang sa sa inyong mga magulang. Magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng biyaya na natatanggap natin, sa lahat ng magandang kalusugan. Dapat ganun sa mga anak ng ating mga OFW para po sa lahat na to. Kasi hindi nyo alam ang mga trabaho namin dito sa ibang bansa. Sobrang hirap, lungkot. Kung alam nyo lang. Ay, nakalimot ako ng aking sinasabi, mga Inday. Kasi nagtawid muna kami sa sa stoplight sa highway. Hindi pa rin po dito inaalis yung mask. Kaya tuloy-tuloy po ang mask dito sa Hong Kong. Hindi po nagtatanggal ng mask. So, yun nga po, hindi basta-basta ang sitwasyon ng OFW sa amang panig ng bansa. Kaya tayong mga anak, sa mga asawa naman, makipagtulungan din kayo sa inyong mga asawa na nasa ibang bansa. Lalo na yung mga asawa na mahilig mag-inom. Nako, maawa kayo sa inyo. Maawa po kayo sa inyong mga asawa na nasa abroad. Napakahirap po ng sitwasyon namin dito. Kung pwede nga lang na uwi ka na lang. Uwi ka na lang kasi pag umuwi ka, wala naman kayong wala kayong budget. Lalo na pag nag-aaral ang mga anak. So no choice ka talaga na lumayo. Magpunta ka sa ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please subscribe, like, and share po ng aking YouTube channel. Pakitulungan nyo naman po ako na maabot ko po yung kahit 1,000 na ni YouTube. At pag ako po ay na-monetize, sa pagtulong din po ang aking gagawin. Kasi marami na po akong natutulungan. Marami na po akong tulong na ginawa. Kaso nga lang hindi ko naman binibideo. Marami na akong natulungan. At sana po maglalambing lang po ako sa inyo na sana po ay matulungan nyo rin po ang aking YouTube channel para ma-monetize din po ako at para makatulong po ako tuloy-tuloy sa ating mga kababayan na sobrang hirap sa buhay in a small little way na matulungan po natin sila. Yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless. And thank you so much. Mag-ingat po tayong lahat. And gabayan po tayo.